Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin itong post ni E.B. Hugalbot tungkol ito sa midterm election at ang posibilidad na makikialam ang China sa midterm election natin. Kaya ito, sabi ni E.B. Hugalbot, wait, what? China interfering with Philippine elections? As in, what the fuck? Isinare niya ang post ng Inquirer.net. Sabi ng Inquirer, just in. Indicators show that China is interfering with the Philippines' upcoming midterm election. Indicators pa lang yan, ha? This was according to National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, who made the revelation in the Senate's panel on Maritime and Admiralty Zones hearing on Thursday. So Thursday ngayon. Senator Francis Tolentino, who was presiding over the public inquiry as panel head, particularly asked if there are indicators being observed suggesting foreign interference in the 2025 elections. Malaya answered, there are indicators that information operations are being conducted or that Chinese state is sponsored in the Philippines are actually interfering in the forthcoming elections via Chari Abarca, Inquirer.net. So, ito pasangil o ano ba ito? Akusasyon. Ang tanong, ano kaya yung mga indicators? How strong are these indicators na nakikialam ang China? Okay, I'd like to make myself clear, hindi ako pro-China. Pro-Philippines ako. Yung pambubuli ng China sa West Philippine Sea, galit ako dyan. At kung malakas lang sana tayo, lalabanan natin sila. Kaya lang, as of now, wala tayong magawa dahil napakahina pa ang ating puwersa. Kaya lang dito, anong prueba na meron ang National Security Council na sinasabi nila na may indicators na makikialam ang China? So dapat i-detalye nila dahil baka mamaya ito is inaano lang ang tao na magalit sa China. Ay wag naman. Hindi ako pro-China, ulitin ko. Hindi rin ako pro-US. Dapat independent foreign policy. Yung nakalagay sa konstitusyon natin na we must be friends to all and enemy to no one. Itong mga ganitong statements, lalong sa taong bayan na magalit sa China. Anong bansa ang number one trading partner natin? Di ba China? Bakit mo aawayin ang iyong number one trading partner? China. Kaya medyo alanganin ako yung mga ganitong statements na there are indicators. Ano yon? Yung mga hinuli nilang mga alleged Chinese spy umaakyat sa lubi o umaakyat sa coconut tree, nag-spy. Tapos yung mga nahuling equipments, mga lumang mga gadgets. To me, personally, hindi ako naniniwala sa mga, kung mag-spy man ang China, satellite ng, high-tech na ang China. Second most powerful country in the world. Tapos mag-spy ka, ganun lang, akyat-akyat ka sa mga, parang hindi na ako madala sa mga ganung kwento. Okay, so, kung meron mang possibility na maki-interfere ang China, to me, ganon din ang US.
Kasi nga, labanan na ito ng superpower. Pinag-aagawan tayo. Itong Pilipinas is strategically located. Both superpower, US and China, gusto nilang magkaroon ng influence or control. So sa ngayon, mas lamang ang US dahil nga ang policy ng administrasyong ito is nakalining sa US. So ang China rin, gusto rin niyang mag-exert ng influence niya dito kasi nga strategically located, gusto nilang ano. So sana isa pa yung European Union na nabasa ko sa mga post na Philippine government has invited 72 observers from European Union na sa ating election. Hindi ba foreign interference din yun? Bakit pa kailangan mag-observe? Para tignan kung fair and honest ang ating election? O so, ibig sabihin, alanganin ang ating election. Ang tanong, sino ang gagastos sa 72 na tayo ang nag-invite? Baka tayo rin. Gastos yun. Kaya, speaking of foreign interference, kung ayaw nila ng China na mag-interfere, di huwag na rin mag-interfere yung European Union. Ano naman ka? Fair, honest, and credible election naman ka tayo. Okay lang na mag-observe yung European Union basta sarili nilang gastos. No problem. Kailang kung taong bayan, taxes natin ang pasahe nila, billeting nila, lahat tayo gagastos. To me, hindi na ako conforme doon dahil marami pang dapat paggastusan ng pera natin, wag yung mga observers. So, US, ang tanong, may plano rin ba ang US na mag-interfere? Kung sabi nila na merong interference ang China, I believe so, meron ding interference ang US. Kung ayaw ninyo na maki-interfere ang China, huwag nyo ring pabayan na maki-interfere ang US kasi yun nag-aagawan. So ganun lang, pinaka-the best policy pa rin yung friends to all, enemy to no one. Independent foreign policy. Kailan tayo magkaroon ng presidente na ganyan? Katulad nung panahon ng Marcos Sr. Yun ang ganaan ako sa Marcos Sr. dahil talagang independent foreign policy ang Marcos Sr. noon. Ngayon, wala na. Killing na o dumikit na masyado sa US. Kaya ang China naman nag-aalboroto, gustong makipapil. Okay? So, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Ang hero nga ihatag dinhi sa sitio Paganan. Dito pa. Yan ba alay ni pa. Kidel! Hapat pa ko sa kidel! Ano to katagtaon? Kinilo na sige. Sunod. Kidel! Kinil yan! Kinil. Yapon yun na. Pero namin tatulog. Pero na si Imo. Pero na. Salamat. Pero na si Imo. Salamat. Sponsor tasin egit. Salamat sa
Karon mo na ni ang atop sa natagaan na Mugero og dagko na kayo og buslot. Kaya among abo. Tulot na kayo. Salamat sa Ginoo. Aron ate, kuya, unsa inyong maistorya sa nahatag sa inyo nga yero? Unang-una nagpasalamat mi sa Ginoo nga natabangan mi ani og sa nag-sponsor nga hinaut unta nga magpadayon ang ilang tabang alang kanamong mga kabos. Oo. Salamat. Ikaw ya. Di na siya kabalo. Sige, salamat.